Ang nakaraan, tuloy na ngang nagkausap at nagkakilala ang dalawang panig. Nag-offer itong si Jake sa dalaga na malaki ang halaga kung pumayag ito sa planong pagpapanggap bilang kasintahan sa kaibigan nitong si Jolo. Ngunit natatakot ang dalaga dahil baka sakaling hindi maging matagumpay ang plano at madamay siya sa mga ito. Kaya naman kinakailangan niyang mag-isip ng mabuti. Nasa loob na silang apartment, hindi pa rin dinadalaw ng antok ang dalaga. Samantalang nakutulog na ang kaibigan nito dahil sa maraming nainom na wine. Kinabukasan maaga nagising itong si Roxanne. Bagamat ilang oras lamang kanyang tulog, pinilit namang niyang bumangon para hindi malate sa trabaho. Malaki kasi ang kawalan sa kanyang sahod kung malit sila sa ilang minuto sa trabaho. Napakigpit kasi ng patakaran ng kumpanya ngunit wala silang magagawa kundi sundin ito kasi sila naman ang nangailangan ng trabaho kaya sila ang mag-adjust. Nakahanda na sana ang dalaga sa pagpasok sa hotel ngunit noong umagang ding iyon biglang tumawag ang kanyang ina mula sa probinsya na biglang nagkasakit ang kanyang ama at kailangan nila ng malaking halaga para sa gamutan nito. Malayo pang sahod, hindi alam kung saan kukuha ng ganong halaga ang dalaga. Kaya naman kinausap niya si Beverly para manghiram ng pera dito. "Oh friend, tara na. Pumasok tayo, baka malit pa tayo eh." Beverly, sandali lang. May problema kasi ako eh. Baka may pera ka dyan. Baka pwede ako makahiram sa'yo. Nagkasakit kasi ang tatay ko at kailangan ng pera doon sa probinsya. "Friend, magkano ba ang halagang kailangan mo?" "Ang sabi ni nanay, nasa 300,000 daw ang kailangan namin para sa operasyon ni tatay." "Roxanne, meron ako dito pero 50k lang." "Nako, marami salamat Beverly. Pero friend, kulang pa rin yan ng pera na yan. Hindi pa sapat. Ano kaya kung tatanggapin mo na lang offer ni Jake sa'yo? Alam mo, pwede ka na mag-advance na pera sa kanila. Siguro naman papayag din ang mga yun. Pero Beverly, hindi ba nakakaya sa kanila na mangutang ako?" "Roxanne, kailangan kanila sa kanilang plano at kailangan mo rin sila para sa gamutan ng papa mo. Alam mo, tawagan mo sa Jake na papayag ka na." "Hello? Jake? Magandang umaga sa'yo. Si Roxanne to." "Oh, Miss Roxanne. Nako, mas maganda ka pa sa umaga. Ano? Pumapayag ka na ba sa alok namin sa'yo?" Jake, oo. Pumapayag na ako pero kakapalan ko na mukha ko. Nasa hospital kasi ang tatay ko ngayon. Kailangan namin ng pera. Sana pwede niyo ako mapahiram." "Nako Roxanne, kung yan lang ba ang kailangan mo, walang problema. Magkano ba?" Jake, nasa 300,000 ang kailangan ko eh. Medyo malaki yun pero babayaran ko naman eh." "Nako Roxanne, medyo malaki nga yun pero sige, huwag kang mag-alala dahil tatawagan ko si Jolo at ibibigay ko sa iyo agad yung pera ang gusto mo." "Hello, pare. Good news. Pumapayag na si Roxanne sa deal natin." "Nako, magandang balita yan Jake. So Jake, kailan natin pwedeng makasama itong si Roxanne para kay dad?" "Nako Jolo, anytime pwede. Pero kailangan ng pera ng dalagang iyon para sa agarang operasyon ng kanyang ama. Kaya gusto niya manghiram sa atin in advance." "Pare, walang problema sa akin yun. Ngayon mismo, ipapadala ko sa kanya." Hindi makapaniwala ang dalaga na tutuhanin mga ito ang pagbibigay ng malaking halaga at hindi ito isang malaking biro. At sa araw ding iyon, tumawag ang dalaga sa kanyang ina para ipadala sa kanila ang perang nakuha nito. "Anak, paano ko ba nakuha ng ganitong malaking halaga? Sana hindi ito mula sa masamang gawain. Nay, hindi ko naman ugaling gumawa ng masama eh. Pero may sabihin din ako sa inyo. May boyfriend na ako at balak niya akong pakasalan." "Anak, bakit nga mo lang sinabi sa amin? Baka naibang ka lang, baka nabigla ka lang." "Roxanne, alam mo naman na ang pag-aasawa hindi katulad ng pagkain na kapag napaso ay pwede mo nang iluwa." "Alam ko yun Nay pero anak, magtapat ka nga sa akin. May tinatago ka ba?" "Nay, ang totoo, yung perang pinadala ko sa inyo galing yun sa isang lalaking magiging asawa ko. Gusto niya magpakasal kami kapalit ng perang kailangan natin. Wala na akong ibang paraan Nay. Mahalaga ang buhay ni tatay. Mahalaga kayo sa akin." "Roxanne, kahit hindi mo nagawin yun, pero Nay, nagkasundo na kami at hindi na pwedeng baliwain pa ang lahat ng yun. Pasensya ka na anak, ikaw tuloy ang nagsakripisyo para sa amin dalawa ng tatay mo. Nay, alam ko namang ginagawa niyo ang lahat para sa akin.
Anak, kailan ba ang kasal niyo? Nay, pag-usapan pa ng pamilya. Baka kapag okay na si tatay, pwede rin dumalo. Roxanne, baka hindi kami makadalo ng tatay mo. Depende kung matapos ang operasyon at makalakad siya. Pero anak, basta kung may problema ka, tawagan mo lang kami ha. Hindi na nga pinatagal pa ang operasyon. Mabuti na lamang at agaran itong naaksyonan, kung hindi ay baka huli na ang lahat. Hello, Roxanne? Si Julo to. Magbihis ka na dahil susunduin kita sa apartment niyo. Ganun ba? Nasaan ka pala si Jake? Roxanne, bakit si Jake ang hinahanap mo? Ako ang makasama mo. Papakilala kita kay Dad bilang girlfriend ko. Laking gulat ni Roxanne sa kanyang narinig. Mukhang naging mali pa yata ang kanyang naging desisyon na magpakasal sa lalaking iyon dahil hindi niya kabisado ang ugali nito. Sige Mr. Jolo, maghintay ako dito sa bahay. Sa mga oras na iyon ay nagbihis na rin itong si Roxanne, samantalang siya lang naman ang naiwan sa apartment dahil nasa duty na itong si Beverly. Kinakabahan ang dalaga dahil ipapakilala siya sa kanyang ama ni Jolo at magpapanggap silang tunay na magkasintahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil ito kasi ang unang pagkakataon na mangyari sa kanyang buhay. Inamin niya noon nung kolehiyo pa lamang siya ay maraming gustong manligaw sa kanya, lalo na yung kaklase niyang ngayon ay isa ng doktor. Pero dahil takot pa ito noon at hindi pa handa sa anumang relasyon, kaya naman pilit niya itong iniiwasan hanggang sa nakapagtapos sila sa kolehiyo at nagtungo sa Jamie sa ibang bansa. Hello Dad, asan ka na? Gusto kitang makausap. Jolo, sana maganda ang babalita mo sa akin. Sige, magkita tayo sa office pagkatapos namang meeting sa investors natin. Okay Dad. Roxanne, alam mo, isa lang naman ang rules ko eh. Lalo na kapag nandyan si Dad sa ating harapan. Siguro, iyang buwan lamang din at babalik na rin normal mong buhay. Roxanne, gusto kong palagi kang nasa tabi ko. Magkatabi tayo matutulog sa kwarto kapag nandyan si Dad sa kondo ko, pero kung wala siya, sa kabilang kwarto ka. Yun lang ang gagawin natin every time na nariyan si Dad hanggang sa maibigay sa akin yung pamana sa akin. Oo, totoo ang magiging kasal natin, pero hanggang kasal lang to. Roxanne, no feelings involved, maliwanag ba? Sige Mr. Jolo, kung yan ang gusto mo. Roxanne, babe ang tawag mo sa akin para naman makatotohanan talaga ang lahat. Sige babe. Matapos sunduin itong si Roxanne, nagtungo na nga sila sa office ni Mr. Alejandro para opisyal na ipakilala ang dalaga sa kanyang ama. Dad, ito nga pala si Roxanne, my fiancé, soon to be my wife. Wow, you look pretty Roxanne. Welcome to the family. Hindi inasahan na mas excited pa pala itong si Alejandro na makita ang magiging asawa ng kanyang anak. Wow, ang ganda naman ng magiging asawa ng anak ko. Hindi ka nagkamali Jolo. Kailan ba ang kasal para naman ihanda ko na ang lahat? Dad, hindi ba parang maaga pa yata sa ganyang mga bagay? Jolo, may tiwala naman ako sa iyo, kaya habang mas maaga pa, gawin na natin. Ito na kaya ang panahon para matutunan ni Roxanne kung ano ang responsibilidad bilang asawa. Paano kung matapos nilang ikasal, tuloy na ngang nagbunga ang kanilang pagpapanggap. Ano kaya ang gagawin ni Roxanne? Matatanggap kaya ni Jolo ang batang nasa sinapupunan ni Roxanne o itatakil niya ang mag-ina? Kaya mga kaibigan, abangan muli natin ang susunod na kabanata sa buhay ng ating bidang si Roxanne. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 3.